Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. Salamat po sa tumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Nagka-interest lang ako rin sa vlog ni Mima Alicia. Ha? May mental disorder pala ang BP, according to doctor. Puta, may tama pala yan. Pakinggan natin si Mima, sandali lang. Really shock. Nagulat ako. Kasi sinasabi sa post na to, na meron palang mental health disorder. Itong si Sara Duterte. When you say merong mental disorder, mga minamahal, it's either baliw, may something, na-ayjud something sa brain. Diba? Meron ho itong 36,000 views 3 hours ago. Hindi ko na ho tatapusin yan. Ako sa akin, noon pa, masama na kutob ko dyan. Maski kay Digong, kako may tama to. Nung nangangampanya si Digong pagka-presidente, yung akto niya, yung lalo na sa mga debate, kako may diferensya to. Nanalo! Oh. So, eto ngayon, ayon sa doktor to, ayon kay Mima Alicia, may diferensya at itong mga malas talaga Pilipinas, Kaya nagkaroon tayo ng presidente at vice president na may tama. Ha? Oh. No, sa pakineto yung sheriff, di ba? Abogada yan. Alam niyang, hindi niya, itong sila Duterte, talagang, hindi nila kayang iba talagang may tama talaga. O ayan na, lumabas na. Ayon sa psychiatry siguro to, tumingin dito o whatsoever. Itong vlog ni Mima Alicia na to. Ako noon pa, dating kutob ko na may diferensya sa utak itong mga to. Oo. Tsaka yun nga, sindikato. Malas yung Pilipinas, no? Napamunuan ng baliw. Pero alam nyo, mas lalong baliw yung sige baliw. Di ba? Yun talagang malaki diferensya. Mantakin mo, son of God daw siya, kung di ba naman gunggong. May mansion siya sa langit. Pero daming naging tanga na. At saka sumobra ang kapangyarihan na masyadong na nangyayari sa Pilipinas, no? Naghariyam dito, mga yan. Kita mo yung ginawa sa sa Kongreso. Talagang pinakita yung pagiging bastos niya, di ba? Tsaka may diferensya talaga. Maski yung ama kung magsalita, talagang may diferensya. Pero yun nga, hindi mo alam paano nangyari, no? Nanalo? Duterte. Kaya yan, mga friend. Wala pa rin doon ako tayo sa marami rin talaga nagsasabing malaki diferensya, Sara Duterte. Tsaka yung tatay niya. Kalahin mo yan, nagkaroon tayo ng vice presidente, baliw. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil kay Kibaliw. Ayaw isuko ng Duterte. Sino ba ayaw? Maniniwala ba kayo na pag sinuko ng Duterte yan, hindi pwedeng hindi susuko yan? Pupunta lang si Bastero. Pastor, sumuko ka na. Nasyado lang nagkakagulo rito. Marami na nasasaktan. Walang kwenta sa kanila pinadadalan pa nilang pangkain. Yung mga umaano doon sa mga kapulisan at may pinadala na hong army. Nagdagdag pa ayan PNP to deploy more troops to KAJC compound in Davao City 22 hours ago. Pati ata Armed Forces of the Philippines na Philippine police will send more men to search the Davao City compound where fugitive televangelist Apollo Kibuloy is believed to be hiding.
The intensified manhunt is taking place despite a court order for the police to withdraw from the area. Johnson Manabat reports. The Police Provincial Office Region 11 belied reports that it plans to bomb the Cathedral of the Kingdom of Jesus Christ in Davao City. In a video message, PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey said there is no truth to reports aired by Sunshine Media Network Incorporated that police operatives searching for fugitive televangelist Apollo Kibuloy will use explosives inside the KOJC compound. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin. Yan ang pinapalabas ng mga kampon ni Kibulog. Eto, sinasabi ni De La Rey ba to? Oo, na isang kasinungalingan ang kinakalat. Magaling silang magkalat ng fake news eh. Yung SMMI na yan, saka itong KOJC, nabobombahin daw yung ng mga kapulisan. Eto, pinawawalang nila na nagsisinungaling yung KOJC. Paano na kasing yan? Anong klaseng religious group? Ganyan, puro sinungaling, magmula doon sa kanilang pinuno na si Kibulog. Tsaka saan ka nakakita ng tinatawag na prayer, may mga underground, may mga tagwa, may mga bunker. Hindi ho yan, ginamit lang ho talaga nila yung front nila na sila mga banal. Pero actually hindi, kaya tama lang yung ginagawa ng mga kapulisan ngayon. Talagang wag na nilang tigilan yan. At yan ho ang balita ngayon, na lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga itong Kibuloy na to, talagang hahalugugin na nila hanggang hindi nila nakikita si Kibuloy. Kaya ang pinakaano nito, ilabas nila si Kibuloy kung meron pang Kibuloy, no? Pero hanggang hindi nila lalabas ang Kibuloy, kahiyaan ho kasi ito mga friend eh. Talagang hindi ho titigil ang kapulisan at army na ho ang may pinadagdag na Armed Forces of the Philippines na eh. Bukod doon sa PNP, AFP na ho, PNP, AFP nandiyan na ho. Nagdagdag pa. Ito mga court order. Hindi, tuwan-tuwa yung mga di ba? Yung mga kampon niya. Yay! Wala naman pala nakalagay doon na evacuate. Hindi naman inuutos ng korte na umalis kayo dyan. Alisin nyo lang yung mga barikada. Tuwan-tuwa na yung mga tanga. Di ba? Panalo kami. Praise the Father. Tuloy. Ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, mga kababayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nila. Major Catherine De La Rey pala to. Mga kasinungalingan. In a press conference on Wednesday inside the KOJC compound, Attorney Israelito Torion, its chief legal counsel, explained that one of its lawyers received a call from a policeman threatening to bomb the cathedral. Torion even played the alleged audio recording of a phone call received by Attorney Kay Laurente. Huwag kayong mag-explode dyan, may mga tao dyan! Pwede ba, sir? Bahala! Simbahan yan, sir! Simbahan yan! Pakisabihan nyo yan! Yun ang nila pang-block nila Simbahan yan, banal kami, huwag nyo kami Pero sa likod nila, may sungay. Di ba? Simbahan yan, huwag. May simbahan bang may mga bunker? Di ba? Kaya talagang dapat tapusin na to ni Bongbong. Marami pa sila makakalugad dyan. May mga tumitibok ang puso sa ilalim na sinasabi nila hindi nila alam kung si Kibuloy ngayon, baka marami na gumagalaw nakita niyo na yung pinakita ko kahapon sa vlog, di ba? Yung underground, ang ganda. Talagang kala mo, di ba? Mga bahay ng mga angels ni Kibs, di ba? Ang commander niyo, ano kayo mga terorista? But Torion admits they are not sure if Laurente can identify the police officer who called. Torion said they will file a case against him. Attorney Kay Laurente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Cathedral, which is really a sacred place.
Kakapangindig balahibo, no? Diin talaga sacred place. Simbahan. Dapat dapat pasukin na talaga to ng para malaman kung talagang iti simbahan o kung anuman to. Hindi ho simbahan to, kampo. Meron pa nga mga watchtower eh. Tapos may mga barbware kung ano talagang hindi ho ganyan. Wala hong ganung simbahan, di ba? Gaya ng Quiapo, laki-laki Quiapo. Diba? Pasok ka, labas-masok ka. Ito hindi. May malaking nakapaligid. Sus Mariosep. Torion also believes that PNP is drilling inside the cathedral as part of the efforts to locate Kibuloy. They are now jackhammering a portion of our cathedral without authority from the city engineer's office. Tangina na cathedral, This requires permit by the city engineer's office. They might not know it, but they are already committing a criminal violation again. Batore denied this allegation. Jackhammering? Kasi What sabi jackhammering? nga po Parang hindi ko alam yun. sa GMC. Parang hindi ko alam yun. May ginagamit kami para hanapin, but that's non-invasive So wala ba yung sir? X-ray lang ang tumatagos dun. So walang gigibain sir, gano'n? Wala kang gigiba. The PNP believes Kibuloy is hiding in an underground bunker or tunnel. For the first time since the PNP entered the KOJC compound last August 24, it allowed members of the media to enter its premises. KOJC showed the presence of police personnel inside its compound. Some of them are armed. Torion believes President Marcos is being fed with wrong information. Meanwhile, the Philippine Justice Department said the PNP did not violate any laws when it once again raided the KOJC compound. According to Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, the raid is a valid police operation to serve a warrant of arrest. I think that the rule of law will not be respected by people unless we are able to show that we will not let go of people, even how high their stature may be. And we intend to really carry this out to the end. The Interior and Local Government is also seeking clarification on a Davao Court's temporary protection order directing state forces to cease and desist their operation. DILG Chief Benhur Abalos notes a Supreme Court order has transferred Kibuloy's criminal cases to a Quezon City court. The Office of the Solicitor General is set to file a motion for clarification. That is why we're filing cases to clarify. Number one, ano ba yung temporary protection order nila? No, definitely. Yung pag-aaresto, tuloy-tuloy kami. But with reference to the barricades, to the barriers, kasi sa totoo lang, ito ngayon nakakatulong to protect life hindi ba? Kung papabayaan mo lahat at magkagulo, this is part of it na magkaroon ika-clarify lang namin ito. Justice Undersecretary Raul Vasquez also raises the possibility of questioning before the Supreme Court the decision of the Davao Regional Trial Court that issued the temporary protection order. Tama. There may be a possibility na pa-explainin din yung judge na yan sa aspetong yan. May aspeto na yung bagay na yan ay may baka merong grave abuse or may gross ignorance. Meanwhile, Davao Archbishop Romulo Valles has appealed to the people of Davao City and asked them to be calm and maintain sobriety. The bishop also appeals for the immediate peaceful resolution to the situation and mutual respect and introspection of all. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Pero yan talaga, isa lang yan. Ikaw mayor dyan di ba? Duterte, di. Anong dapat mong gawin? Nagkakagulo na yung mga, nagkakasakitan na, may mga, tawagan mo si Kibuloy. Hindi mo alam number ni Kibuloy. Kaya si Digong. Pero kaso, tinatago nyo meron pa bang nakatago? Di ba? Maliwanag naman, sabi ni Digong, alam ko, pero hindi ko sasabihin. Ano pa? Di ba? Mga boss. Pero yung balita ni Mima, butang sira pala talaga ulo niya si Sara Duterte, ayon sa doktor yun, yung balita ni Mima Alicia na yun, taragis na yan. Sa bagay, hindi ako nagulat Totoo lang. Dahil nung talagang alam ko may tama Mas nga si Digong,
Nung nangangampanya pa lang, utang to. May diferensya talaga. Oo. Gumawa. Economic advisor mo, Michael Yang, in-check. Ano ka, normal ka ba? Pero, walang nagawa no, nung panahon niya. Di ba? Dagdagan natin yung topic natin. Ito, sa fact first. Si Senadora Laila de Lima. You say that it's at least 5 years late. Dapat noon pa yan ginawa. Pero we cannot, of course, expect the House of Representatives then, who was then a rubber stamp of Duterte, to do that in... Rubber stamp lang ni Duterte itong araw to, itong Congress na to, di ba? Nagsama-sama nga ba ang mga legit? Your Honor, late na yata yung investigasyon nyo sa EJK. Ang galing ni Idol investigation. I tried in the Senate, but what happened? I was ousted as the chairperson of the Committee on Justice and Human Rights. Now, but then again, there's the saying that better late than never. Pero dapat ipatawag yan si Mr. Duterte dyan sa hearing. Walang saysay yung hearing na yan para sa akin. Kung hindi pa harapin si Mr. Duterte at aaminin yan uli. Kung magalit yan, aaminin yan, magyayabang pa. First, let me say that it's at least 5 years late. Dapat noon pa yan ginawa. Pero we cannot, of course, expect the House of Representatives then, who was then a rubber stamp of Duterte, to do that investigation. I tried in the Senate, but what happened? I was ousted as the chairperson of the Committee on Justice and Human Rights. Now, but then again, there's the saying that better late than never. Pero dapat ipatawag yan si Mr. Duterte dyan sa hearing. Walang saysay yung hearing na yan para sa akin. Kung hindi pa harapin si Mr. Duterte at aaminin yan uli. Kung magalit yan, aaminin yan, magyayabang pa. First, let me say that it's... Yung sinasabi ko, di ba mga boss? Anong klase, niya? Duterte drug war, tapos di nyo maipatapatawag si Duterte. Tapos sasabihin ng mga kongresista, may high respect pa rin daw sila kay Duterte. Doon ako nawiwindang tama, sabi ko, di ba? Sabi ni Senadora Laila de Lima, wala saysay yan. Kung di nyo maipapatawag si Duterte dyan, ano pinaghihiringan nyo dyan? Anyway, mukhang God moves in a very mysterious way. Si Espinido, tinuturo na si Bato na siya di ba? Bukas na natin talakayin yan. Matapos sila pinakinabangan si Espinido, pa pala, ginawa pa nilang drug lord. Bukas pag-usapan na natin yan. Mag-collab na po tayo. Ay hirap nakaupo politiko, Vice President baliw. Pero yung kanyang trust rating, 64% pa yata, bumaba lang, pakunti-kunti pa. Baliw baliw pa yan. Ewan ko sa inyo kung paano mangyayari, di ba? Actually, marami ho dyan na nakaupo senador pa, na pwedeng parang kutob ko may tama. Isa na si Kimo. Takimo, sasama si Kimo sa dahig pagka inaresto si Takimo yun, number 1 senador. Pero pag naaresto yung amo niya, iiwan niya ang bansang Pilipinas at siya sasama sa dahig. At ayon sa kanya, sanay naman ikaw mas masarap ang pagkain doon kaysa sa mo ginanggalingan kong kaharian ng Muntinlupa, di ba? Meron pa dyan isa mukhang may tama rin. Yung parang napakagaling niya, alam niya lahat. Ano ho yan? Tawag dito. Blind item. Nandyan parating nakabandera siya. Nakala mo'y napakagaling niya. Na alam niya lahat. Blind item po yan, na pinaniniwalaan ng
Napakaraming tao. Federico Mandak, shout out. Aga mo, Sir Rox, una ako sa comments. Uy. Lumabas ang pagkabutangera ni Sara, basta pagdating sa pera. May diferensya ang utak niya. Napanood ko yan. At yan ang tunay na pagkatao niyang pagdating sa pera. Sasagupain niya lahat kahit nag-iisal siya. Basta hindi raw siya sasagot sa mga tanong. Bahala na daw sila kung aaprubahan ang budget. Bakit umatin pa siya dyan? Gusto niya palitan yung mga nagtatanong sa kanya. Sira din ng tuktok, kapal ng mukha. Ito ang vlog ko. May sira talaga. Peye. Welcome to the club. Malaki bayad sa surveyor. Kaya mataas ang rate. Diba? Yun nga eh. Yung mga surveyor na ito. Lang naman dito binabayaran. Survey kay survey. Ano kaya survey nyo? 3JC Hope, shout out. Hello Sir Rox. May bagong alias na si Sarang walang AIDS. Siya ngayon, si Sarang Pusit. 3JC Hope ulit to. Asar na si Pusit sa kamera. Kung pwede nga lang mag-curse, she will curse all in the Congress. Sigurado pagtapos ng budget hearing, umuusok na parang bulkan ang ilong ni Pusit. Totoo yan, ha? Ito problema. Pag tumatanda, inaantok na naman ako, mga friend. Federico Mandak, shout out, ha? Tama yung comment ni Christian Isguera. Itong mga congressman na ito, na dating sip-sip daw sa administrasyon sa umpisa, ngayon nawala na yung unity team, ay kampi na sa presidente. Ay halata mong takot sa pagtatanong, lalo si Kimbo na nagngangatog habang nagtatanong. Halata siya kay Sara kaya si Sara sinasamantala naman ito at talagang nagyayabang. Walang rules dito. Palitan yung nagtatanong. At yung convicted na child abuse, bakit nakaupo dito? Putik yan, angas talaga. Kaya yung mga kasing level ng utak ni Sara, ng mga butante, Sara pa rin. Mataas pa rin yata ang rating sa survey. Gusto nila yung ganitong leader. Matapang daw. Lilipulin ang masasama. Tatapusin daw ang NPA. Kaya gusto ang malaking confidential fund pero walang sinasabi laban sa China. Hirap ng maraming syunga na utu-utu pa rin. Totoo yan. Federico Mandak, totoo yan. MPA sila ng MPA. Baka yung mga nasa kingdom, MPA lahat halos yun. Doon na naglahi-lahi. Pero lahat may katapusan. Baka ito na yun. Who knows? God moves in a very mysterious way. Diba? Lahat yan dapat Prayer Mountain, Glory Mountain, Kingdom, Jose Maria College, puro kabanalan no? Appointed son, may mansion ako sa langit, hindi kayo makakarating sa langit, ang inyong kaluluwa na hindi dadaan sa akin, puta. Bongbong, tapusin mo na yan, ako. Billy Bona, welcome to the club. Pilosopo, Sara, sabi niya. 3JC ulit to. Hindi pilosopo, ayon sa vlog ni Mima, baliw. Totoo naman, para sa akin, nung kutob ko na nun lalo pag umiikot yung mata. 3JC ulit to. Ang daming problema ng mga dudes. Dumagdag pa ang KOJC na malamang mahuli na si Kips anytime soon. May awa si Lord para naman kahit paano mapilayan ng husto ang mga Duterte. Iba kutob ko dyan, 3JC Hope. Iba. Sana mali ako. Pero palagay ko wala na yan. Kasi kung meron pa yan, nilabas na yan nilabas na yan. May bali-balita na baka nga nag-suicide na yan Yun lang ang pwedeng dyan Kasi hindi titigil lang. Kasi pahiyaan to mga friend Hindi titigil lang kapulisan ng kahahulughug. Kung siyempre, sindikato. Kung sindikato nga yan baka kung ano pa mahalughug dyan. Baka yung mga tumitibok-tibok ng puso sinasabi ng mga nasa bunker baka pag napasok nila yan
Ha? Laboratorio pala. Ha? Parang pelikula eh. Pelikula. Mga mafia-mafia nung araw. Diba? Magaya ni El Chapo. Puta. Lintik yun. Tuwan-tuwa ako panoorin ng buhay nun eh. Talagang napaka-powerful niya. Ang pinagkamali niya, hindi siya nagpresidente eh. Hindi siya naging gobyerno. Yun ang lamang dito. Gobyerno ang sindikato. At ayon kay Espinido, maganda yung ano ni Espinido. Kapulisan pala ang pinakamalaking sindikato raw. Bukas pagkwentuhan natin yun, mga friend. Xerox, medyo malalaglag na si Roque. Ang magkapatid si Bato, paano yan? Baka maghari-kiri na si Pusit. Ang tadhana talaga weather lang. At pag ang tadhana ang nanangil, may interest pa at wala kang takas. Totoo yan, Trey Shop ka. 3J Shop ulit. Tawa-tawa. Xerox, itong si Alvarez, pinapa-strike out yung words na Pusit sa minutes nagbotohan. Nanalo ang motion ni Alvarez. So the word Pusit ay nasa record na ng kamera. Signed, sealed, nasa Pusit. 3J Shop ulit to. Alam mo, Xerox, na-imagine ko na ang itsura ni Kibbs. Hilong-talilong na yon. Hindi na makatulog, makakain, at baka wala ng goli-goli. Ang bantot na siguro ni Kibbs. At mukha na siyang marumi. Nanginginig na. At natataranta na yan. Stress. Anxiety, panic, attack. Halo-halo na. Kahihiyan na niya ang nakasalalay. Hay, ang dami niyang pinirwisyo. Ako, tansya ko yan. Baka wala na yan. 3J Shop kayo. Maniwala ka. Mary Chat Kunpul, shout out. I think this woman is in drugs. Notice the way she moves and speaks. Or a drunken bad woman. Hindi, Mary. Baliw. May tama sa utak. Ayon sa vlog ni Mima Alicia. May doktor pa siyang diba? Panoorin niyo yun. Richard Ramos, shout out. Si Sarah ang bangag at spoiled brat addict. Pwede rin. 3J Shop ulit Si Baste, pahiya rin. Takot pala kay General Torre. Sasampalin daw niya pero takot lumapit. Asan ang tapang niya ngayon? Bakit di niya sampalin si General Torre? Andyan na sa KOJC. Naalala ko tuloy si Rox. Baka magtawag na ng Chinese armies ang mga dudes. Di iba yan ang sabi ni Digong noon pag siya daw inatake ng AFP. Andyan na yung AFP. Di ba? Wala yan. Isasampalin. Alam mo, sabi nga, di ba, pag ang ilog ay maingay, mababaw, daldal yung mga yan. Diba, sabi nga ni Waldy Carbonell, inaamon daw siya ni Duterte, kinasaan niya, hindi naman dumating, di ba? Wala yan, matapang lang sila kasi marami silang binabayarang mga, mahusay silang magdala. Mantakin mo, sabi nga ni Matabato, napagsama niya yung mga rebel returnees, kapulisan, at saka yung mga kapgu. Sila ang maging taga-liquidate sa Davao. Di ba? At may premyo sila, 3,000 per ulo. Tapos napasok si Matabato sa gobyerno, ghost employee, umikita siya ng 5,000 hanggang 6,000 isang buwan. Kaya nagamit eh. Ganon din yung mga findings ngayon ni Espinido. Kinukuha yung pinambabayad sa mga di ba? Talagang iba pag naningilan tadhana 3J Shop, di ba? Anita Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife. Sa aning mga masugid munang sumusubaybay at masaya po sa programa. Good vibes po tayo palagi. God bless po tayo more and always. Have a blessed Wednesday sa ating lahat. Anita ulit Sir Roque, napanood ko po nga yan live kahapon. Yung mga sinasagot ni Sara Butangera ay hindi tugma sa mga tanong ng mga House Representative, kaya nagkasagutan baga matindi. Nakakahiya siya bilang VP sa ating bansa. Baliw nga, mas nakakahiya talaga. Baliw
Yung pa dating ano ko na yan. David Alvin Mendoza, shout out. Wala na pong epekto at di po alam ni Fiona ang salitang kahihiyan. Oo, ang kapal ng pagmumuka ng pamilya Duterte, kahit ano pa ang sabihin natin sa kanila, baliwala lang sa kanila. Sa kanila yun. Oo. Baliw nga sila ang gagawa natin. Basta nga na bumoto dyan. Anita Japon ulit bastos yan, Sara Butangera. Magsasagot parang hindi abogado para sa aking opinion. Totoo yan, Anita. Anita ulit dapat lang ipaliwanag yung confidential fund na sa loob ng 11 days sa harap ng publiko dahil pera ng taong bayan yun. Yung pera na yun sa kabastusan ni Sara Butangera, yung budget niya itong 2025 ay mukhang malabo pagbahan. Parang Batanggenyo naman 2 bilyon hihingi, di ba? Kung bigyan nyo ako ng 1 bilyon, di salamat, di ba? Pero sasabihin naman Sara, wala akong hindi ako makakapag-perform mabuti. Wala akong mabaya, baka guguluhin yan. Kasi wala silang pambayad daw sa intelligence. Lahat gustong papili ni Sara para may tama talaga. Gusto niya magbibigay siya ng reward sa mga binibigyan daw niya yung reward yung mga intelligence niya na anong puta? Kung ano na pagsasabi, di ba? Leo Lozano, shout out. Sa sobrang pagkamaldita ni Sara, yung mukha niya lumalapad, lalo na yung panga, sobrang lapad. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Binibining Akira Milus, shout out. Wishing you beautiful day. Ingat ka palagi, sabi ni Alatni. Shout out Akira. June 360, friend June Lagon, Pastor, shout out my friend. Hello Manong Roque, sa mga ka-warriors. Ang masasabi ko lang ay, Madam Chair, I will forgo to defend the OBP for 2025 budget proposal for question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Patay tayo dyan. Totoo. Sa inyo, kung mas gawin yung 2 piso na lang ang budget niya, pakialam po dyan. Di ba? Ganun Sara Kaya nga tinanggal yung confidential fund niya, di ba? Nasa inyo yan. Sabi niya naman mabubuhay naman ang OBP, maski walang confidential fund, titinanggal lahat. Diba? Binabawasan lang sana dahil ang laki-laki ng hinihingi confidential fund. Ngayon sinasabi niya, hindi raw nakapagtrabaho ng kasi nga, kulang daw sila sa pagbigay ng reward. Yun naman na Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Grabe nga po kahit alam na nating lahat na Butangera siya, ay nakakasyak pa din po, Vice President, ganyan ang way ng pagsasalita. Napakalayo talaga kay BP Lenny. Sus, ang layo. Parang nakakaduda na nga po na isa nga bang lawyer yan. Nakakatakot po yan manalo, baka maging communist country na po tayo or bumalik sa pamumuno ng isang diktador. Isa pa nga po yan sa aling maliit katanda na ayaw pang pumanig sa kabutihan. Partner in crimes talaga silang dalawa. Na-shock din po si Kimbo. Di siya sanay sa ganyang style. Lasenga datingan God bless us po tayo at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Eli, shout out. Boss Rocks, peking abogado yan si Pusit. Ni minsan walang sinagot na tama, puro tagilid. Baliw nga, Eli. At saka sabi nga ni Duterte, pag hindi niya gusto ang tanong, barar-bar yan sumagot. Alam na. Parang siya rin, di ba? Good evening, Kasani. Basta tirahin mo sila ng tirahin, Kasani. Na matapos na yan. Hala, Bira. God bless your family. God bless, Kalatni. Kalatni ulit. Door, ang may brilyanting doorknob lang ang malakas. Patay tayo dyan. Anita ulit, Have a blessed full night po, Sir Roque, and to your loving wife po. Good night po. Sleep well po tayong lahat para bukas fresh ang ating panibagong bukas. Stay safe sa ating lahat. Keep healthy and God bless more tayong lahat, Sir Roque. Maraming salamat po sa mga issue or topic na tinatalakay mo po sa aming lahat. Ngayon, Miyerkules ng gabi. I enjoy it. Keep it up.
salamat Sir Roque sa walang sawa mo pong magbasa ng mga komento po at pati na sa iba. Thank you po. And muli Sir Roque, ingat po kayo ni Mrs. palagi. Ingat ka din, Anita. Elizabeth Escare, shout out. Good evening, Sir Rox. Diyan matapang si Sara. Ang tawag diyan, bastos. At tingin niya sa sarili niya, reyna. At di pwedeng harangin ang gusto na bawal magtanong. Kapal ng muka. Yan ba ang gusto ng taong bayan para maging presidente? Ng mga zombie. Mahilig sa confidential fund at maglustay lang ng pera ng bayan. Tama kayo, Sir Rox. Tigasin yan. Tigas ng muka. Siga-siga, di ba? Elizabeth ulit, dapat lang imbestigahan niya si Sara na yan. At kung pwede nga, sipain na siya dyan bilang Vice President. Lahi talaga nila ang mga bastos at walang modo. Daig pa nila ang taong grasa. Totoo yan. Kaso nga, baliw pala eh. Mga lahi may tililing eh, no? Federico Mandaco, parang hotel pala, yung loob ng building, ganda no yan. Sambahan nila sa taas, hotel lang sa ilalim. Yun ang dating. Yun ang tunay na kingdom ni Kibuloy. Sabi daw sa report, may mga kwarto daw na puro salamin sa tapat ng kwarto ni Kibuloy. Karamihan, mga batang babae. At ituturo lang daw ni Kibs yung mag-night service. Walang kamalay-malay yung mga magulang na nangyayari sa loob ng kingdom. Ang alam nila, inaalagaan sila ni Kibs. Yung mga sanay na tanggap na nila ang sarili nila, yung pagiging pastoral nila. Daming pera talaga ni Kibs. Baka may central bank na din siya ng pera dyan. Kaya kahit na freeze ang account at property niya, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nila. Totoo yan. Pero maniwala ka, Federico, hindi utak ni Kibs yan. Si Kibs ay front lang. Sabi nga nila sa Kanyas. Ako yun din ang tutog ko. Parang itong mga ng Pogo, to sila Cassandra Leong, putik, ang babat, ang ganda pala ng Cassandra Leong, 24 years old lang. Puta, super yaman na. Wala, duda. Ayaw magsalita. Yung si Harry Roque, parang si Taning sa likod eh. Oh. Nagagalit yung mga kongresista, no? Nakapanood niyo po ba yun? Ang ganda. Maghapon ako nanonood noon, totoo. Elizabeth Iscario ulit, sana ipakita ng mga congressman na may kapangyarihan silang magtanong at usisain kung saan napunta ang 125 million na yan na inubos ng 11 days lang. Wow, ang kapal talaga. Akala niya pera niya yan. Nakakagigil talaga. Tigas ng muka. Sana mawala na yung lahi ng mga Duterte para magsilbi o manungkulan sa gobyerno. Sipain na silang lahat at huwag na huwag ng pabalikin dyan. Totoo yan. Bongbong is the name of the game. ICC is the name of the game. Alberto Olaero, Karoke, kaya ayaw lumabas sa lungga si Kibuloy, takot siyang ipakita, takot siyang ipako sa krus. Masakit daw pag masakit daw sa pagtutuli, Karoke, patay tayo dyan. Chupista Bunao, shout out Good evening kuya at sa mga ka-warriors. Kuya, napanood ko si Atty. Claire Castro, di lang abogado ito po si Claire at psychology dahil binabasa niya ang mga aksyon ni BP Sara Ultimo ang paghawak ng ballpen. Totoo, talagang walang paggalang sa mga kaharap. Kulang na lang duru-duruin ang mga kausap niya. Paano kaya kung siya pa ang Pangulo natin tapos ubos limas? Salamat po Lord, hindi po siya ang naging Pangulo. Salamat din po PBBM kasi pinaglaban mo ang kagustuhan mo na ikaw ay maging Pangulo. Yun lang lahat ng iniwan na problema ni Dutz, ikaw ang lulutas. Sana malutas mo na po sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Tingnan po ninyong ngayon, natakasan kayo ni Alice Go. Night kuya. Good night kuya sa mahal pong pamilya at sa mga kawados. Good night. Chupista Bunao. Alberto Olaero ulit. Karoke, may dalawang kaibigan nagiinuman nung malasing na nagpayabangan silang dalawa. Sabi ng kaibigan ng lolo ko,
pumasok sa mansyon niya 1 buwan bago siya nakalabas. Sabi naman ng kaibigan na wala yan sa lolo ko. Pumasok ng mansyon sa January 24. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas, karaoke. Ay, nako. Nagbiro ka rin, ha. User, shout out. Magandang gabi po. Karox. Aba, ang underground ni Bula ang propetang Kibok. Magdapa sa underground ng Hamas. Maganda pa sa underground ng Hamas. Big time talaga yung kung walang andun kay Digong nyo. Sana pati si Digong halugugin ang andyan lang yan. Totoo, user. Supista Bunao ulit. Kuya, paano ko po ipaliliwanag ang tanga sa kamote? Huh? Yung sakit po ng kamote na may tanga, yung pangit na lasa sa kamote, yung parang ganun, si Toryon. Ganun po si Toron. Toryon, parang kamoting may tanga. Halo Lalia, shout out habang maaga, dapat nang gumulong ang impeachment complaint kay Fiona. Isang walang kwentang Vice President, ground for impeachment ang hindi maipaliwanag na paggasta ng mga pondo. Betrayal of public trust ayon kay Doc Toto. Baka may mangyari kay BBM, makachamba pa itong maging presidente. Abugaga si Fiona, hindi abugada. Good day, Sir Rox at sa mga kawarriors. God bless. Baliw ka mo. Yan ang vlog ko ngayon, baliw. O, diba? Ted, shout out, Ted. BP Sarsa Parela. Ako lang ang siga dito. Walang rules dito. Palitan ng chairperson na yan. Bakit nakaupo dito ang isang babaeng convicted? Dapat ako lang ang nandito. Dahil hindi pa ako convicted, pero malapit na. Di nyo ako kaya. Kapalmuk siya tato. Bastos, walang hiya. Dapat tayo dyan. Hi, Sir Rox. Hi, Sir. Tapos na ba, Sir? Pangpunas po ba, Sir? Ang bilis nyo naman, Sir. David Alin Mendoza ulit. Good evening po, Karox, sa mga kawarriors. Ang masasabi ko lang po kay Sara Jim Potpot ay lutang na lutang ang babaeng Amazona. At kay GMA naman po ay mukhang naalimpungatan ata sa pagkakatulog niya at di alam ang rules sa Kongreso na kinabibilangan niya. Panay nga po sulyap sa sipi niya at malamang naglalaro ng Candy Crush. Wala sila mapipiga dyan. Bahala na kayo dyan. Sabihin yun. Librado Dubico. Ano kaya masasabi ni Speaker sa ginagawa ni Sara Duterte sa kanyang mga nasasakupan bilang Speaker of the House? Librado Dubico nito. Pinatunayan lang ng mga Dutertaning na walang pinag-aralan. Bastos kung sumagot. Kakarmain ka rin, Sara Butangera. DCDC Grood, shout out. Should be 1 peso budget for the worst vice president ever. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Ay po, Sir Rox. Napikon ba kayo katambalustay? Lahat galos na banas. Lahat halos na banas sa kanya. Lintik ang vice. Bayan ay ewan, Sir, nakagalit po talaga siya. Totoo, sino titinong iwago yun? Rodeo Adriano, shout out. Lagyan ng koronang tinik si Kibulog kapag nahuli. Flor de Lisa Saim. Flor de Lisa M, shout out. Sir Rox, manang-mana sa tatay niya. Bastos siya, totoo. Bang Julia, welcome to the club. Bang Julia. Pag hindi rin nagustuhan ng Kongreso ang sagot or ayaw niyang sagutin ang tinanong sa'yo, masite in contempt ka. Yan ang napapansin ko sa Congress and Senate. Elizabeth Iscari ulit. Tungkol naman kay Kibaliw na pinagtatanggol ng mga kulto na yan, hanip, todo tanggol pa sila kasi nga nanlilang sila ng Son of God daw kuno itong Kibaliw. Bakit ngayon kung Son of God siyan,
Sana nagpakita na siya dyan sa hearing at hindi nagtatago sa kanyang lungga na parang daga. Totoo. Bang Hulya ulit, oh. Ang pagkakaalam mo kasi, pag convicted ka na, is makukulong ka na. Ano ba yan ang nangyayari sa Pilipinas? Hindi ko rin alam. Pamunuan tayo ng mga baliw. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, shout out. Long time no here. Paramdam ka naman. Dolor Garcia, my friend, shout out kay dyan sa Italy. Eman Escalona, shout out. Sabi niya, nagmula po sa gitnang kalawakan, impong basyang Team Tia Deli, bumubulusok po at nagbabalik at bumabati ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Maraming salamat po sa pag-shoutout sa inyong impo at makulit na Tia Deli. Nag-absent man po, di po nami-miss to watch your vlog kahit po super late na kaya di na po nakakapag-comment. But Tia Deli is back. Kung si Madam Sapak Piona ay matabil at sutil at grabing anghang na bunganga ba si Tia Deli, kakaiba po pag bumanat. Kailangan po natin siyang pakalmahin ng pangkontrabulate. Masyado po siyang mainit. Marami pong gumugulo sa kanyang utak, kaya ganyan po siya kung magkaasta. Para she really owns the earth, ano po. Masyadong maangas ang dinaanan po talaga ng paninindak. Ano po ba madam, masasabi ko po kumalma ka. Hindi mo po pag-aari ang kaban ng bayan. Karapatan po ng bawat Pilipino kung saan mo po itatago at itatapon ang milyong at limpak-limpak po na salapi na gusto mo pong salukin sa kaban ng bayan. Nung milyon-milyon, bilyon-bilyon ang hinihingi niyan, Tia Deli ka. Masyado ka naman po yata sineswerte, madam. Parang sasalo ka lang po ng tubig kung mag-request ka. Ay, buwisit na yawa talaga. Ano po, Sir Rox? Sarap niya pong kutusan at pisikan daw ng tinta ng pusit. Pweh, grabe ka naman talaga, day. Oy, lumayas-layas ka na nga dyan at baka mahambalos kita ng tungkod ko na pangrayuma, buwisit, kinam. Ayan pa. Oh, dagdag pa yan. Kikibaliw. I own the earth. I own the universe. Ang putang gago. Cassandra Daisy, shout out. Si Sarah Pusit ay pinagtatanggol ni Aling Gloria na maliit. Totoo. Kalat ni ulit, oh. Saan appointed na glorified pa? Saan ka pa? Paring Apollo, ikaw na. Ay, Tia Deli. Ay, kalat ni. Hello, binibining Becha Lintag. Oy, shout out, kababata. Hope all is well, regards. Sabi ni kalat ni yun. Kalat ni yun. Shout out, binibining Adelita Villarmino. You are the one, regards. So, shout out sa'yo, binibining Adelita Villarmino. Galing kay kalat ni Baya. Kalat ni ulit, love. Sa lahat ng mukhang pusit, we love you, mabuhay kayo, patay. Friend Shervin ulit, oh. Mga kababayan, mga kapatid, pagmasdan nyo po ang berdugo ng mga berdugo, hihingi po ng inyong boto para po siya ang maging makapangyarihan. Magbabait-baitan para makita po ang inyong boto. Pag nakuha na po, pag nakaupo na, muling mauulit ang kasaysayan, patayan, puguhan at malamang sa alamang. Tayo na po ang bagong Republic of China. Pero yan po para lang po doon sa mga nagpapakamatay na at patapon na po ang buhay. Mga pesting yawa, layo. Mga pesting yawa, kayo na lang magsitalon sa bangin. Huwag nyo kaming idamay, mga buwisit. Danbito Channel, welcome to the club. Impeach Sara, totoo. Friend Shervin ulit, oh. Kayo na lang kung gusto nyong sumamba kay Madam Piona. Di pa po nasisira ang tuktok at ulo namin para iupo siya sa trono ng mga berdugo, pwe. User, oh.
psychotic si Sara, sabi. User ulit. Pa-impress kasi. Kasi nga, tinawag na siyang bobo. Kunwari, marunong, pero nakita nyo kung gaano kapurol. Ang galing lang magbasa ng sagot. Totoo yan, user. Ted, oh. Sabi ni Ted. Parang may mali, Karoke, ang paghusga ng mga kongresista na umiimbestiga kay Superintendent Padilla sa Kongreso. Sinabi nilang may kinalaman si Padilla sa pagpatay sa 3 Chinese national sa loob ng Bartolina. Como siya ang isang superintendent at siya ang may final na desisyon sa pagpapalipat ng preso sa selda. Kaya pinalalabas nilang plano ito ni Padilla. Dapat kumpleto ang imbestiga, papel at testigo bago sabihin sinungaling ito. Nakahalata ko, Karoke, mas marami ang testigo kaysa papel. Yun lang. Ha? User ulit, oh. Nakalimutan niya ni Pusit, pera ng taong bayan ang kinukuha niya. Kailangan talagang busisiin ang pondo kung saan mo gagamitin kasi nga pera ng taong bayan yan. Dinadivert mo ang mga tanong sa'yo. Simple lang naman ang tanong sa'yo. Saan mo gagamitin yung inihingi mong 2 bilyon sa opisina nang hindi biro yan? Pera nang yan. Butangera talaga, kawawa ang bansa sa pag nanalong Pangulo yan. Totoo todas, ah. Ubos. Mother pati daughter. Pero balagi ko hindi naaabot dun. Depende kay Marcos. Reynaldo Gonzalez, shout out. Alam nyo ba, Sir Rox? Alala ako kay Bato. Pagka dumating warat, napakalaking problema. Bato, baka matulad siya kay Kibuloy na nagtatago ngayon sa bunker. Sa bunker niya. Wala kasi siya noon, Sir Rox. Paano kaya ang meron lang siya puncher lang? Ubos, iyak ba to? Dadaing ka pa na papaanong heartbeat ng KOJC yung napatay almost 30,000 plus noon, buhay pa mga yun, alang heartbeat, ala ng heartbeat. Baka ikaw ba to, buhay ka pa, ala ka ng heartbeat. Ha? User ulit, oh. Pusit, galit sa'yo ang taong bayan, for delikadesa, bumaba ka na pwesto kung ayaw mo ma-impeach. Totoo. Diba? Julito Rubilo, shout out, ha. Jeff Ramos, nak, shout out. Brother, okay, ganyan kasi ang asal nila sa Davao na ina-apply sa national. Sanay sila ng mayor sila na walang kukontra at gusto nila lalo na sa Davao. Totoo yan, Julito Rubilos, ha. Mission accomplished, mga boss. God bless. Good night. Condolence. Mirna Regalado. Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo. Brother Reyes Show, shout out, ha. Dasal. Hirap, no? Nagkalumpal. Anong katangahan yan? Namumuno sa bansa natin, baliw. Magandang gabi po.